kailangan na maraming pasaporte. Siyempre, taas ang kilay ng marami dyan. Ilan po ba talaga ang hawak ninyong passport? Fake news po yan. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito di umano yung aking pangalawang passport daw. Kung makikita nyo po, may butas. Kasi kansilado na po ito. At kaya po ito kansilado, although it is valid until 2029, kasi wala na pong pahinang bakante. Wag ko kayong maniniwala kay Asidre. Di ba? Si Asidre, yung si Tingog. Di ba? Yung bata ni speaker. Yung kasi pag kasama ko yan, JC yan. Ito kasi si Asidre, ang kanyang argument, bakit nanalo 80% nung mga 85%, 90% ng mga pumirma ng impeachment? Boss, yung mga nanalo sa distrito, ibig sabihin lang no, may makinarya ka, meron kang mga personal relationship sa mga tao. At may pambigay na ayuda. May pambigay ka, ayuda. Maraming salamat din po talaga. Siyempre, ma'am. Yeah! Iuuwi na. Siguro, ngayon kahapon, May 27, nasa Qatar sila. Baka pagpunta nila sa May 31, kasama na si Tatay Digong. Yes, good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po. Hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pasensya na ho kayo kagabi. Nagkaroon ho ng error yung upload natin. Kaya, in-upload ko agad. Oo, nagkamali tayo ng upload. At problema naman, parang hindi yata nag-notify sa inyo yung video natin, yung pagka-upload natin nung pangalawa. So, yun. Kaya ngayon gawin nyo, pag hindi pa rin nagdo-notify, kalkalin nyo si YouTube. Andun po yung upload natin. Pasensya na ha, nagkaroon ng error. At syempre, meron tayong pag-uusapan ngayon. Naku, lalo na naman, magkakaroon na naman tayo ng problema nito sa camera. Bakit? Anak ng tipaklong. Magkakaroon ng speaker. Spokesperson, sorry. Kala ko speaker na ibang klaseng speaker to. Baka mamaya patindi ng patindi ngayon nagle-level up na. So abangan natin yan maya-maya. At ito 50% na kontra sa impeachment ni BP Sara. At yung sa Qatar na sinasabi natin, si BP Sara nandun kasama si Ate Aimee. Dinumog ng tao pero nakalike ka na ba? I-like nyo muna yung video natin at i-share. Samahan mo na subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. I-bell all nyo para may notification ka na tatanggap everyday. At yun nga kagabi, kung hindi nyo napanood yung upload natin, balikan nyo. At boss naman. Si boss naman talaga. Ito na, simulan natin to. Ano ang mga bagay-bagay na dapat nyo malaman? Naalala nyo ba ang anak ni Benny Abante? Natural. Yan lang naman yung nagsalita patungkol kay BP Sara. Nagustuhan nyo ba mga kasama? Yung sinabi. Na wala raw nagawa sa kamay nilaan si BP Sara. Ayun ang sabi sa video, napanood natin. Binigyan lang natin ng reaction. Ngayon, ito yung sinasabi natin. Baka mamaya, pag upo ng mga bagong halal o yung mga re-electionist na mga bakulaw noon at yung mga bagong kongresista ngayon, baka magkawindang-windang na naman. Bakit? Alamin natin yan sa susunod na kabanata kung ano ang mangyayari na naman. Ibang klase ho ang mga nakaupo ngayon. Na si Attorney Princess Abante na minsan ay sinagot at nakasagutan ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw kasi ay itinalaga na ng Kamara de Representantes si Attorney Priscilla Marie Abante upang maging spokesperson nito bilang bahagi ng paglaban sa fake news at magpakalat ng tamang impormasyon sa publiko. Ang appointment ni Abante ay nilagdaan ni House Secretary General Reginald Velasco upang mapalakas ang mga hakbang ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na napakalakas ang transparency daw at makapagbibigay ng tamang impormasyon kaugnay ng mga panukalang batas, investigasyon at direksyon ng mga polisiyang ginagawa ng kapulungan. Naku po. Sana magampanan ng maayos ang trabaho. No? Kasi baka pagdating doon, iba-iba na ang istoryahe. Baka merong, alam nyo na, dahil hindi nanalo ang kanyang
baka ibuntong ang galit. Kanino? Hindi natin alam kung kanino sila galit. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Kaya tignan muna natin kung magiging maayos. Oo, kasi dapat ang gagawin lang ng Kamara, magpasa ng batas at magserbisyo ng tapat. Pero yung nangyayari noong 19th Congress, meron silang isang tao, 2 tao, 3 tao na pilit binabagsak. Nagkampi-kampihan ng mga ito. Kita nyo nga yung pondo. Nagamit pa yung pondo para dito sa para lang birahin ng mga Duterte. Sana lang hindi na ngayon 19th Congress. At doon naman sa mga dati ng mga Dorobo, tigil na, magbago-bago na kayo. Gawin nyo lang yung trabaho nyo para maniwala sa inyo yung tayong nasa distrito nyo. At doon naman sa mga party list na nagpapalapad ng papel, huwag na ho kayong makialam. No? Gawin nyo na lang yung kung ano sinumpaan nyo sa taong bayan. Sinabi ng anak ni Benny Abante na ang kanyang trabaho ay ipaglaban ang demokrasya laban sa confusion, distortion, and silence. Aniya, tayo po ay mag-uulat sa bayan ng pawang mga katotohanan lamang. Walang halong fake news, walang labis, walang kulang. Dahil ito po ang ating mandato sa mamamayang Pilipino. Si Princess Abante ay nakatatlong termino bilang konsehal ng Maynila, head ng Manila Public Information Office at spokesperson at head of communication ng Office of the Manila City Mayor. Dagdag pa niya, we are entering a time when public trust is no longer given. It must be earned daily through facts and through honesty. Totoo yung sinabi rito. True honesty. Hindi natin alam. Hindi pa tayo sure. Kasi hindi naman tayo taga Maynila at hindi natin nasubaybayan ang trabaho nito ni Madam. Sana lang walang guilt na mangyari. Baka pagdating ng oras, atake dito, atake doon. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Nagtatanong lang siya. Baka merong ganong sitwasyon, atakihin. Kampi-kampihan na naman. Umpisa na naman ng bugbugan sa Kamara. Umpisa na naman bakbakan sa Kamara. Wag naman. Diba? Nakikiusap ng taong bayan. Ayusin nyo na lang ang trabaho. Magserbisyo ng tapat. Wag nang mamulitika. Tigilan na ang pumumulitika. Is what this role demands, and that is what I intend to uphold. We are here to inform, not to inflame. Pero kung kailangan pong punahin ang mga mali, kung kailangang itama ang mga kumakalat na fake news para i-discredit ang Kamara o mga miyembro nito, makakaasa po kayo na gagawin namin ito. The public deserves no less than the truth. Pero syempre, may say ang mga DDS dyan. Yan. Ano yan? Lalo na to si Ma'am Kifi Chu o si Crisette. Ni Crisette Laureto Chu. Si Princess Abante, yung spokesperson ng House. Si Claire Castro, yung spokesperson ng Malacanang. Feeling ko, magiging spokesperson ng Senate ay si Tia Pusit. Sino kaya yun? Pa sa mga netizens, abay tila grabe naman ngayon ang spokesperson ng gobyerno. Ito ang spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro ay siyang magiging version din nitong tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Mukha nga daw parehong hulma ng bibig. Tila parehong palengkera. Ay! Hindi tayo nagsabi niyan reaction na lang natin yan, yung palengkera na yan. Sa tansya nyo, sa tingin nyo mga kasama, kayo naman ang uhusga niyan sa paririnig nyo, habang nagsasalita ang spokesperson o under, ano sa tansya nyo? Meron bang pagkakahawig sa nabanggit dito sa video? Type nyo sa comment section. Kasi kung papakinggan mo ay maayos at galing sa dekalidad na pamilya, oo, at hindi galing sa palengkera, hindi galing, doon sa video hindi galing sa palengke, yung pronouncement doon, maayos. Totoo yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganun na nagkaroon ng under o isang speaker, house spokesperson, na ibang klase. Iba yung level.
Ang level nun, kung halimbawa nasa class A, B, C, D ka, parang papunta ka na sa D. Ganon ang level. Alaayon naman kay Mr. Will Talker, ay tila kahiya-hiya naman ng ratings ng ating Pangulo. Umabot na... Yan yung kahapon natin. Ang ganda niyan mga kasama, kaso nga lang hindi nyo na ata napanood. Bakit? Konti lang ang nakakita mga kasama. Kaya nanulungkot tayo dahil ang ganda ng video na yun. Ang ganda ng pag-reaction natin dun. At ang ganda ng informative videos natin na yun. Boss, ano nangyari? Ayan, natuloy natin to. At dito, pinalalabas na masama si Spook Harry Roque. Totoo naman. Sinisiraan, ginagawa ng kwento. Kung ano-anong kwento ginawa kay Spook Harry Roque. Kaya ito, pakinggan natin to. Kakausap po natin ngayon dating presidential spokesperson, Harry Roque. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Roque. Magandang gabi, Corina, at magandang gabi, Pilipinas. Opo. So, una, nasaan po kayo ngayon? Ako po ay nasa The Hague, Netherlands. Ayun. So, you never left mula po noong dinamayan po ninyo si dating Pangulong Duterte. Diyan na po kayo nangalagi. Yes, dumating po ako dito isang araw matapos dumating si Tatay Digong dito. And on the 19th, I formally lodged my application for asylum here at the Netherlands. So, setting the record straight, sinasabi nga po daw na meron po kayong tangan na maraming pasaporte. Siyempre, taas ang kilay ng marami dyan. Ilan po ba talaga ang hawak ninyong passport? Fake news po yan. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito di umano yung aking pangalawang passport daw. Kung makikita nyo po, may butas. Kasi kanselado na po ito. At kaya po ito kanselado, although it is valid until 2029, kasi wala na pong pahinang bakante. So napuno na po ito, kaya kumuha ko ng bagong passport. Kita nyo na? Yung nangingitim, fake news talaga. Kaya naman pala naging 3, siyempre puno na Siyempre bibigyan ng panibagong passport. Ano ba naman kayo magkwento? Yung mga nagbabalita, mga fake news. Ito, sinampal kayo ng katotohanan. Kaya naging ganun ang passport dahil puno na. Ilan lang ang... Alam, kung di ako nagkakamali, 42 pages yung normal. Tama ba? 20 pages yung hindi normal, 42 pages yung normal, yung marami. Ay, correct nyo na lang po ako kung mali ako, Ganon. Ito, sampal sa inyo sa nangingitim. Peki ka pala At kapag naman binilagyan ng ganitong butas ang passport, ibig sabihin, hindi na siya valido. No? Pero ito ay importante pa rin dahil dito nakalagay yung aking Schengen visa, yung aking Japanese visa at iba pang mga visa. No? So, hawak-hawak ko pa rin to. Pero yung aking current passport ay nasa possession na po ng Embahada ng Netherlands. Sa totoo ko rin hindi ko maintindihan kung anong makukuha ni Secretary Boying Remulla dun sa pagsisinungaling na marami daw akong passport. Kita nyo? Ginagawa ng kwento ito si Spook Di ba? Nasa embahada na dahil magagrant na ang kanyang asylum. Congrats sa iyo, Atty. Harry Roque. Congrats ng marami. Dahil hindi nila magampanan yung trabaho kasi nga, puro pamumulitika, panggigipit. Yan sabi ni Normie dito. Ganun. Kaya ito naman ang binibira nila si Atty. Harry Roque. All you have to do is to verify with the DFA. Dahil silang issuing passport, ito po, malinaw na malinaw, di umano yung aking second passport, may butas na po, kanselado dahil puno na nga po ang pahina. Although valid until 2029. So bakit po sa palagay ninyo ginagawa nila ito? Kung sa palagay po ninyo wala pong basihan at madali naman pong maberipika? Talagang pinasasama po nilang imahe ko. No? It's part and parcel of concerted effort for character assassination para palabasin na napakasama kong tao. Ayun. So bukod po sa pagkakansela sa inyong passport, ay tinatrabaho na rin po daw ng Department of Justice ang Interpol Red Notice laban po sa inyo. Ano po ang inyong masasabi rito? Well, una-una doon sa pagkansela ng passport po hindi po ako pugante kasi ako umalis ng Pilipinas ang tagal na bago pa magsampa ng magkaroon ng warrant of arrest. Ang definition po ng pugante ay someone na umalis ng bansa dahil sa warrant of arrest. Naku, siguro mga 7 buwan na akong wala sa Pilipinas bago lumabas yung warrant of arrest na yan. So I do not fit the definition of a fugitive. Pangalawa, yung ginagawa naman nila na para sa red notice, well, gaya ng sinabi ko, miski kansilahan nila ang passport ko, di ko naman nagagamit po ang passport ko dahil nasa Dutch authorities. And at saka yung Interpol Red Notice Alert works only when I cross international boundaries. Dahil kinuha nga ng Dutch authorities sa aking passport, di naman ako makakaalis ng Schengen area. No? So dito lang ako sa Schengen, so miski maglagay sila ng red notice alert sa akin, wala namang posibilidad na ma-serve sa akin yan dahil hindi nga ako po pwedeng lumabas ng Schengen area. Ayun. So ito po ay napag-isipan na ninyo bago kayo nagpunta dyan? Matanong ko lamang po.
Hindi po, talagang ang intention ko ay madepensahan na si Tatay Digong. Kaya lang inanunsyo ng DFA na gagawa sila ng hakbang para i-cancel ang aking passport at alam ko naman bilang isang abogado at nag-handle na rin ako ng mga asylum dyan sa Pilipinas para sa mga ADB executives na ang plano talaga nila ay pauwiin akong pilit dahil akala nila yung warrant of arrest na in-issue ng WAD committee ay sapat na para makancel ang passport ko. Kaya hinabol nila yung criminal charge sa akin. Dahil kung maalala ninyo, yung kasong kriminal nila sa akin ay supplemental complaint affidavit. Pahabol, kumbaga. Okay, so yung mga naririnig po namin na red notice na kayo'y paaresto na, ang sinasabi po ninyo ngayon, hindi nila magagawa yan. Wala pong saysay yan. Drama lang po yan para siguro masabi nilang may ginagawa sila. Pero bring it on, I will face them at tingnan natin kung sino mananaig. Yung mga lumabas din po na ulat na may mole o espiya daw kayo sa loob ng DOJ. Kaya parati daw po ninyong alam yung kanilang mga gagawin at nauunahan po ninyo sila. Ano po ang inyong reaksyon dito? Hindi ko na po kailangan ng mole. Dahil alam na alam ko po ang aking international law. 25 taon ko pong tinuro yan at pinractice. At pasensya na lang po sila na mas may kaunti pa akong alam sa international law kaysa sa kanila. Meron po kayong legal counsel. You're counseling yourself. I'm counseling for myself here in the Netherlands, pero sa Pilipinas po, naghain na ako ng motion for reconsideration. Patunay po na hindi ko tinatakasan itong kasong ito, no? Dahil aktibo po akong humihingi ng lahat ng remedyo, hindi lang po sa loob ng DOJ, kung hindi po sa hukuman matapos ang DOJ. Yung inyo pong asylum application dyan po sa Netherlands, umuusad po ba? Well, nakabinbin po yan. At talagang matagal ng proseso po yan. Ang importante, habang nakabinbin, meron akong right to non-refuma at ito nga yung garantiya na hindi ako mapapabalik sa Pilipinas. Yes! At tapos yung desisyon sa aking asylum. Kumusta naman po si former President Duterte? Kalagayan po niya? Malalaman po natin in a few hours, no? In 1 hour and a half, dahil kakapasok lang po ni Bong Duterte, yung bunsong kapatid ni Tatay Digong, para makipagpulong kay Tatay Digong, and at around 3 o'clock, malalaman natin ang latest kay Tatay Digong. Ayan. Okay, so nag-shake up po. Huling tanong na lamang po. Nagkaroon ng cabinet shake up si Pangulong Pangulong BBM. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Naku, wala pong malulutas yung problema na yan. Ang problema, palitan ng ulo. Yun! Tama. Tama yung sinabi mo, Atty. Harry Roque. Wag yung kanyang mga gabinete. Dahil ang puno po, hindi yan po pwede magbunga ng ibang bunga. No? Siyempre, kung ano yung puno, yun din ang bunga. Ayun. Galing! Okay, nice. Ayos, ayos. Diba? Totoo naman halos lahat ng sinabi rito. Kung ano ang puno, siyang bunga. Palitan ng puno para lahat ng bunga ay wala na rin. Dito pa tayo. Continuation siya. Ano ito? Yung 50% na Pinoy kontra sa impeachment. Alam nyo mga kasama, hindi lang to 50%. More than to sa pagkakaintindi natin, almost 80% ang against dito sa impeachment. Dito pa nga lang sa mga religious group Hindi pa nga dyan na nag-rally yung yung KOJC. Yung nag-rally lang, yung peaceful rally ho yun yung INC, religious group na INC. Against sila sa impeachment. Tapos yung mga OFW pa. Yung mga taga Mindanao pa, taga Bisaya pa. Kaya ito, alamin natin to. Ilang mambabata sa resulta ng Pulse Asia Survey na nagsasabing kalahati ng mga Pinoy ang hindi sang-ayon sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Tiwala si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Adyong na kahit magpalit ng liderato sa Senado ay matutuloy pa rin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat may sariling pagpapasya ang Senado, I'm still optimistic whoever sits there as a Senate President because that will never change the value and the weight of the evidences that will be presented by the prosecution. Kahapon, lumabas ang Pulse Asia Survey na nagsasabing 50% ng mga Pilipino ang di raw sang-ayon sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte habang 28%. Sipin nyo 28%. 50% disagree, hindi pa nila pinaabot ito ng ng 60 or 70. Kasi tignan mo, 28% yung agree. Dito dapat sa disagree, 72. Tignan nyo. Diba? Ano nangyari? Tapos kayo nagsasabi matutuloy. Oo, matutuloy yan. Ang problema, mananalo ba kayo? Mananalo ba kayo sa kagustuhan nyo na ma-impeach si BP Sara? Magkasama na nga si BP Sara at si Ate Amy. Kaya doon sa mga nagpadala kay Tatay Digong, abang-abang lang ho kayo. Konting panahon na lang. Pag-upo ni Ate Amy, umpisa na ho ninyo. Mag-seek na rin kayo ng asylum. Sabi ni Aling Marie. Dahil kung ano yung ginawa nyo kay Atty. Harry Roque, ano yung ginawa nyo kay Tatay Digong, baka ganun din ho daw mangyari. Sabi ni Aling Marie. Lang ang sumasang-ayon dito. We also need to understand kung if these surveys really reflect and mirror the current yung public perception ng bawat tao. Kasi mukhang hindi ganun yung nakikita natin
and others are saying that surveys are really to condition and to form a narrative beneficial to a certain group, no? So the question really is, ito bang mga survey results na to really do mirror the perception, public perception? Na nga yung survey. Hindi pa rin kayo makapaniwala. Anak naman ng bugi. Ano naman gusto nyo mangyari? Kayo-kayo na lang lagi. Oo, tama kayo. Lahat ng binabalita nyo, tama. Gusto nyo papaniwala ang taong bayan. Hindi naman pwedeng ganun. Kung ano yung totoo na lumalabas, yun. Huwag nyo nang lokohin ang sambayanan. Oo, maawa na kayo. Magtrabaho na lang kayo ng maayos para sa kapakanan na nakararami. Hindi yung mga pansariling interes, sabi ni Josephine dito. Diba? Ganun lang kasimple yun. Kaya tama na. Pamumulitika, i-ano nyo na yan. Ibasuran nyo na yan. Diba? Wala namang mangyayari. Sabagay, merong hinahangad kasi. Merong kapalit eh. Magkano? Yan ang tanong ni Aling Lourdes. Magkano na naman? Oo, ang gusto. Meron na naman silang tagapagsalita na bago. Abangan natin kung ano istoryahin yan. Baka mag-level up to the highest, no? Ano yung gusto nilang mangyari? Bababagsakin dahil mataas ang ratings eh. Binalita na kahapon. Sobra-sobra nag-uumapaw yung ratings ni Tatay Digong at ni Bibi Sara. Nangungulilat ngayon itong si... ano nangyari? Aabante pa ba kayo sa tansya nyo? Ano sa tingin nyo mga kasama? Eto. Pakita natin yung magkasama si Bibi Sara. Hindi. Meron pa palang issue. Oo, ayaw ni Senator JB na impeachment. Oo, may bibirahin dito. Ito. Papakita natin, Kaibigan ko sa Mindanao Yan. Kong Dinan at iba pa. Talagang iba yung sentimento ron. Pag tinignan mo yung result. Siyempre, yung nangyari kay PRRD, Just yung before- matanda na, Just before frail, the elections yun. tapos kinuha. Hanggang ngayon, masakit para sa kanila. Siyempre. Hindi kasi gawain ng Hindi Pilipino ng Pinoy yun. yun. oh. Diba? Talagang- Yun ang medyo... Ako, Kung hindi sino ako man sang-ayon nagsuggest talaga yan. dun Kung sino man nagsuggest. Kung sino before man the ang election, nagsuggest niya na... before the Yung election. timing. At ito ho, alam mo nyo kami, wala ho kaming kinakampihan. Di ho kami pro-anti, doon lang ho kami sa tama. Di ba? At ito ang suggestion lang naman doon sa mga nakaupo. Kailangan ho yung titigan ng maigi. Wala hong pinakamahusay na survey kung hindi ho yung halalan. Yan ho yung survey Sentimento ng tao. ng Yung tao. sentimento ng tao. Huwag ho kayong maniniwala kay Asidre. Di ba? Si Asidre, yung si Tingog. Di ba? Yung bata ni speaker. Yung kasi pag Kasama ko yan, JC yan. Ito kasi si Asidre, ang kanyang argument, bakit nanalo 80% nung mga 85%, 90% ng mga pumirma ng impeachment? Boss, yung mga nanalo sa distrito, ibig sabihin lang may makinarya ka, meron kang mga personal relationship sa mga tao. At may pambigay na ayuda. May pambigay ka, ayuda. Hindi yan yung collective sentiment. Ang collective sentiment kung ano nararamdaman ng tao across the country, National. sa national, sa senatorial. Ako yung ilang beses ko pagpunta sa Mindanao, naramdaman ko yun. Tsaka naka-apekto sa mga local candidates. Sambuanga, majority leader Manix Dalipe na Ulat una kita. lamang na lamang. Talo. Natalo ngayon kay Kaimer Olaso. Magkapatid, talo. Oo, Sa Dalipe. si Mayor John Dalipe. Talo rin. Oo, yun talaga apektado. Sinabi ni Mayor sa John Dalipe nung nakita. Mabigat na ang nangyari. laban dahil sa Hindi ko nangyari kay maintindihan. PRRD. Tingnan nyo yung timing. Una, gusto mo mag-impeachment. Di ba? Bakit hindi mo ginawa after the election? Total, Junto pa ikakalendaryo ni Senator Cheese. Di ba? So, ano ang nangyari? Nakadagdag sa galit ng tao. Tingin ko miscalculated. Tingin nila, magagamit nila ito for the election na nag-negative. Kaya nga kung sino tigabasa ninyo, pukpukin nyo Pati yung diba? pati yung yung arrest ninyo si PRRD. Before the elections. Hindi dapat after na lang. Kung talagang gusto ninyong arrest. Alam mo, tama kayo yung Pilipino. I mean, ako yung senaryo na ng pagkakahuli kay President Duterte. Wala na. Nandun yung anak, kinuha mo yung matanda na napakahina na. Ang masakit yun At saka yung mga umarest. Nangyari kasi sa amin yun Tama. Kaya I could... Abanti pa ba ang impeachment kay BP Sara? Kita nyo, nagsasalita na si Senator JB. Nangyari sa kanila yan. Kaya lamang na lamang, basura ang aabuti na impeachment na yan. Tsaka galit ang tao, lalong-lalo na Mindanao, Bisaya. Kaya sabi ni Aling Marie dito, ingat-ingat na lang doon sa mga nagpadala kay Tatay Digong sa dahig.
At sino ang nag-utos, alamin natin yan sa susunod. Lalabas at lalabas yan mga kasama. Dahil magkakaroon ng imbestigahan yan, tutuloy yan ni Ate Amy. Itutuloy yan mga kasama. Dahil magkasama. May balita nga dito eh. Sabi, papauwiin si Tatay Digong. Pauwiin ni Ate Amy. Abangan natin yan mamaya. Naalala ko nga si President Erap eh. Di tsaka nakapapansin mo kay President Erap. Ilang taon yun. Yung sympathy, suporta sa kanya, hindi nawala. Tuloy-tuloy. Kahit na nakakulong siya. Ginulong, di ba? Ilang taon si President Erap. Tsaka dapat matagal, 6 years, 7 years. Pero yung suporta, hindi nawala. Di ba? Tsaka, sana they should have learned the lesson. Yung nilabas yung mugshot na talagang kinawawa si President Erap. Yung tao no, spontaneous, wala nag-organize. Lumabas. Wala lang militar, wala lang tumulong na militar component, pero yun talaga naglabasan ng tao. Talagang revolusyon yun. Yun nga yung isang isinulat ko kahapon eh. It is, ang isang contributing factor do sa mga nag-i-strategize is the arrogance. Di ba yung... hindi nakatulong. Hindi nakatulong. Sana ginawang soften, mas malambot. Diba? Ayan, yan ang galit ng tao. Gusto niyo Sorry po si General Torre, pero I think yung pagkakahandle niya nung sitwasyon nun nandun, medyo marami ang nainis doon. The strategic issue is bakit mo ginawa yun at the time na ang point ko, pwede naman, halimbawa yung impeachment. Pwede mong gawin. Tingnan mo, nagalit sa inyo yung tao, wala namang nangyari nung final mo yung impeachment because nakakalendaryo. Procedurally, tatanggapin sa Senado, pero bibistahan sa June 2. So ano nangyari? Nothing. Inaresto nyo. Bakit mo ginawa yun? Dinala nyo sa ICC. Kung gusto nyo talagang dalhin, after. Tapos na yung halalan. Ngayon, ano nangyari? Yung political at strategic capital ni Pangulong BBM, bagsak. Naapektuhan. Ano ginagawa ng PCO pala? Ha? Wala, hindi na. It's not a matter of communication. PC. Tapos naglagay pa kayo ng tigapagsalita. Nabawat buka ng bibig. Nagagalit ang tao. It's not a matter of communications anymore. Pero ang problema... Hindi kasama yun. Pwede kasi sana. Ano ginagawa? Wala, hindi mo kaya hindi mo na kayang... Ang problema ito, natalo yung administration. Ito po, kung lang discussion lang po natin, academically, wala ko kaming kinakampihan. Yung narrative na control nung grupo ni BP. Di ba, bagsak na nga si BP after the budget eh. Wala na yun. Di ba? Bagsak na doon sa mga confidential funds, etc. Wala na yun. O ba, kita mo sa survey, bagsak yung rating. Pero pagkatapos ng impeachment, tinuloy-tuloy diniinan pa Akyat. Nako. Pero yan po, di ba pang mahalagang... di ba? Sabi ko nga sa iyo mga kasama eh. Ano nangyari? Meron dito may wordings dito. Mali yung ginawa ni Hayer. Kaya abangan niya dapat yung mga bagay-bagay na kanya dapat abangan. Dahil meron may maling aksyon. Ito magkasama yung to si BP at si Ate Amy. Sa tulong nyo, kaya sumuporta din ako, bumoto din ako dahil maraming salamat din po talaga. Siyempre ma'am. Iuuwi na. Siguro, ngayon kahapon, May 27, nasa Qatar sila. Baka pagpunta nila sa May 31, kasama na si Tatay Digong. Kita nyo confident si BP Sara na sinabi na iuwi ni Ate Amy si Tatay Digong. Wish natin lahat yan. Lalong-lalo na yung mga naniniwala kay Tatay Digong, kay BP Sara. Wish natin lahat yan. Sana pagpunta nga nila kasama na si Tatay Digong at sa Davao ilapag. Huwag ilalapag sa Maynila. Tuloy natin to. Gusto niyo makita yung pagdumog ng ating mga kababayan dito sa pagdating ni Bibi Sara? Ito na. Amen, Isipin nyo, kahapon, Tuesday pa lang, so hindi pa nagde-day off ang ating kababayan. Normally kasi sa Middle East, Qatar, UAE, Saudi, normally dyan, Friday ang off. So, Tuesday pa lang, Tuesday, Wednesday ngayon, ang dami ng tao. Yung iba dyan, umabsent na mga kasama. For sure yan, umabsent na.
sir. Sorry. Hawak lang ako. Hawak lang ako. Ate na, bantay na. Wait. Sir Ali. Hawak lang ako. Hawak lang ako. May ganyan ba sila? Mga kasama, ito lang bigyan natin ng isang komento ito. Pag si BP Sara, si Tatay Digong, pumunta sa isang lugar o isang bansa, ang daming tao. Talagang pinagkakaguluhan, talagang yung mga tao gusto silang magpa-picture, gusto makamayan, yung iba gusto makayakap, gusto makahalik. 'Di ba? Ganun eh. Pero pag yung nakaupo at pamilya ng nakaupo o kamag-anak nakaupo, except na lang kay Ate Amy kasi nadala siya ng mga Duterte, pansinin nyo, halos ayaw lumapit. Totoo yan. Maghanap kayo ng video na ganito, kawarm yung pagtanggap ng mga Pilipino. Kababayan natin kay Tatay Digong, o kay BP Sara. Sige nga, magpakita kayo ng video. Ayan, kung umabot ka sa video na ito, mga kasama, sabihin mo kung taga saan ka at siyempre, big shoutout sa iyo. Bonggang-bongga ha. At abangan nyo yung everyday upload natin. Umaga, gabi, meron po tayong upload. Hanggang sa muli, bye-bye!